Alvin, tsaka Doris, magandang umaga po sa lahat. Wala pa si Doris, mamaya alas 7 pa si Doris. Tayong dalawa muna, Senator Coco. I understand, late na kayo na natapos kagabi. Anong development? Kagabi, mga normal bills lang yun. Hindi kasali yung impeachment doon. Hindi pa, wala. Ni isang salitang impeachment, hindi nabanggit. Anong bago sa impeachment issue? Hindi ba yung chismis na may umiikot na resolution? So, yun pa rin yun, yung kahapon, yung sinabi mo na mukhang walang basehan at mukhang hindi naman totoo. Yung nakita ko kasing digital copy na pinapadala ng mga media practitioners via Viber, sa format pa lang, medyo, hindi maganda pagka-format. Tapos merong quotation doon ng supposed to be ng isang constitutional provision, mali pa. So sabi ko most likely fake ito, di naman magkakamali ng ganun ang tunay na Senate staffer. Opo. Pero anong position ninyo, Senator Coco? Kasi sabi ng mga kababayan natin, mga ordinaryong tao, pwede ba yun? I-dismiss na lang nila, wala man lang paglilitis, tapos magsasabi sila na wala ng oras. Anong position mo doon? Dapat ba talagang may trial o paano ba? Dapat may trial kasi nga ang sabi nga ng Constitution, pagka kumilos ang House of Representatives and more than one-third ang pumirma ng articles of impeachment at pinadala na ito sa Senado, sabi, the trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay. So, naka-identify sino ang maglilitis by the Senate. Trial by the Senate. Shall. Pag ginamitan ka kasi ng shall, mandato yan . Tama. Tapos dinikit pa yung shall sa forthwith. So, pinapakita sa'yo yung urgency. Napakahalagang bagay nito. Kailangan mapatayo ka na. Kung nakaupo ka man, mapatayo ka. Shall forthwith. So, bigyan mo to ng 100% ng attention mo. Yan ang mga, kapag kinumbinasyon na yung mga salita, may shall na, may forthwith. Yung shall, mandato. Yung forthwith, urgency. Mahalaga. Kailangan aksyonan agad. So, yun. So, ano yung kailangan aksyonan agad? Trial. Kaya ulitin ko ulit yung entry, yung phrase. Trial by the Senate shall forthwith proceed. So, paano gagawin natin? Anong suggestion mo? Kung ang sinasabi ay, di ba, 11, June 11, tatalakayin, holiday 12, 13 last day, saan natin isisingit yung trial dun? Hindi, ganito. Huwag din tayo masyadong maging excited na trial kasi baka ang isip natin nung trial na ano yung sabihin nun, meron nang iuupo sa witness stand. Meron ng direct examination tapos mas excited tayo actually sa cross-examination. So hindi ba gano'n ang ibig mong sabihin? Hindi kayang gano'n kasi kailangan kasi bago talagang umabot tayo doon sa testigo na nakaupo. Opo. Kakain pa kasi ng oras yan dahil papasagutin yung impeach official . Kaya nga. Papasagutin ng in writing. Papasagutin ng nakasulat. 10 days po yun. So, hindi pwedeng iksian. Hindi pwedeng wag iksian kasi yun ang rules . Okay. Wag naman ganun. Ako na mismo aangal kung sasabihin natin, iklian natin kasi nung nag-umpisa lahat ito, siyempre, kung ikaw yung impeach official, binasa mo din yung rules. Ano ba yung rules governing my trial? Nakita mo may 10 araw pala ako sumagot. Kung ako'y pinadala na ng summons, meron akong 10 araw. Respetuhin naman natin din yun. Kaya lang, hindi na po aabot. Kung may mga 10 araw, pag kinuwenta mo lahat, ay lalagpas ng June 30 nga po. Kaya nga pinag-uusapan yung crossover . Yung carry over o crossover pagtawid ng impeachment case sa 20th Congress Senate. Kaya pinag-uusapan yung kasi magmula nung Pebrero, kaya nga ako nung Pebrero sinabi ko forthwith mag-convene. Ay, ba't ganun? Ba't napuputol yung mga linya natin, Ellen? Ano nangyayari? Kanina si Christian Monsod. Tapos ngayon naputol kami. Naku, may kailangan pa ako itanong dun kay Senator Coco. Kaya tawagan niyo ulit yan, ha? Alam ko mag-aalas 7 na. Kaya lang, sabi ni Jan 3592, si Bato palang gumawa ng draft resolution. Pwede ba yun na mag-judge mismo ang magsasabi na i-dismiss yung kaso? Hindi ba lawyers ni Sara ang mag-file? Hindi po kasi mga senador muna yung magdi-decide. Kaya nga po sabi ni Attorney Christian Monsod, ang mga nag-author ng ganyan,
dapat i-ano na yan, mag-inhibit na yan. Kasi alam na natin na may judgment na sila bago pa magsimula eh. Di ba? So sabi niya, kung si Christian Monsod ang tatanungin, hindi na yan dapat sumasali sa hearing dahil kumbaga nakalabas na yung cards nila eh. Alam na natin yung barahan nila eh. Oy, nandyan si Coco. Ayan ulit. Ay, yan na lang. Diyos ko po, may problema na naman yung linya natin. Sabi ni Mariel Takaoka, Ohayo gozaimasu. Everyday pa rin ako watching kahit hindi nababasa ang messages ko. Mabilis mo namang magtampo, Mariel. Ganun din si RV. Always watching in Houston, Texas. Please greet our daughter Isabel Villanueva for graduating summa cum laude. Oh my goodness, summa cum laude. Congrats. Senator Coco, naputol po kayo. Pakituloy po. Yan. Sige po. Sorry. Technical problem. Anyway, ano yung sinabi ko kanina? Hindi na dapat continuing yan. Actually, by the way, sinuportahan ka ni Attorney Christian Monsod. Sabi niya, tama yung position mo na pwede talagang tumawid. Mali daw si Tolentino. Pwede talagang tumawid. Sabi ko nga, explain ko muna. Kaya, tingnan mo kung papansinin po ninyo, doon napupunta yung usapan. Kasi, magmula noong Pebrero na hindi tayo pinagbigyan na mag-trial ng mas maaga, o umpisahan ang impeachment ng mas maaga, nung pinalabas ni Senate President yung kanyang initial impeachment calendar na June 2 na yung babasahin daw yung articles of impeachment sa June 2, alam ko na doon sa original calendar ni Senate President, aabot na sa 20th Congress yung trial. Kaya nga sa sarili niyang original calendar, June 2 daw babasahin yung articles of impeachment, June 3 ikukonvene ang court, July na yung presentation of witnesses and evidence. So, aminado, kaya nga sabi ko, si Senate President, noong Pebrero pa, paglabas niya ng impeachment calendar niya, aminado na siya na sa mata niya at sa isip niya, pwedeng tumawid. Kasi yung kalendaryo yung hinanda niya, tumawid. Yun dapat ang posisyon niya. Senator, baka maubusan lang ng oras. So, kung sakasakali lang, mayorya nga ng senador ay pumirma doon sa isa sa mga draft resolutions na nakita po natin, anong gagawin po ninyo? Ibig sabihin, technically dismissed yung impeachment complaint laban sa Vice President? Hindi, bigyan naman nila kami ng chance na magsalita tungkol doon para ipaliwanag namin na maling-mali ang balak nilang gawin. Kung totoo kung totoo yun, kasi medyo duda nga ako doon sa draft na yun, maling-mali naman yun. Kasi ang sinabi nga, trial by the Senate shall forthwith proceed. Kailangan marinig ang ebidensya laban doon sa impeached official. At bakit sinulat yan sa Constitution? Kasi alam ng Constitution na pag meron ng in-impeach ang House of Representatives, mabigat na development yun kasi representatives of the people din ang mga congressmen Ang House of Representatives, tao rin yan. Taong bayan din yan ang nagsasalita. Therefore, kailangan marinig ng taong bayan bakit ginawa ito ng kanilang mga representatives. Ano ba ang ebidensya? Tapos, ang ini-impeach ay isang high-ranking government official. Kailangan naman, in fairness to the impeached official, kailangan din, bigyan natin siya ng pagkakataon, mag-present din ng kanyang counter-evidence o yung version niya, yung theory of the case niya, i-present din niya, bigyan din siya ng chance, and that chance is in the trial. So indispensable po ang trial. Ibig sabihin Tama ka. Indispensable ang trial. And ang trial ay hindi merong purpose ito para ito sa taong bayan, para din ito dun sa high-ranking government official na na-impeach. Mas patas kasi na mag-trial.